Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jorel Ludires. Shoutout kay Carlito Lopez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, hindi maintindihan ni Han Sanchen kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit lahat ng nakarinig nito ay tumigil sa pagtawa at tila nahulog sa napakalaking katahimikan. What are you talking about? Ibinalik mo siya para magbell. I'm afraid you've been bored for so many years, and you're bored to the point of loco. Oo, anong ibig sabihin ng kampana? Dapat nakalimutan mo na. Pwede bang tamaan ng kahit sino? Not to mention, basura pa rin ang ibinalik mo. Pinagtatawanan mo ba kami? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, walang katapusang mga pang-aabuso at akusasyon sa dilim. Lahat, hindi ako nagbibiro, at hindi rin ako nagbibiro tungkol sa pagtunog ng kampana. Siya nga ay binalikan ko, at siya ay magtutunog ng kampana. Mabagal lang sabi ng boses. Nang bumagsak ang mga salita, tila kinakausap niya ng mahina si Han Sanchen. Ngayon, pumunta ka sa ilusyon na yugto at tumunog ang kampana. Hindi naghihintay sa reaksyon ni Han Sanchen, isang banayad ngunit hindi nakikitang puwersa ang nagangat sa kanya mula sa lupa at itinulak siya ng dahan-dahan patungo sa mga hakbang. Gayunpaman, pagkaraan lamang ng ilang hakbang, biglang humampas ang ilang hangin mula sa kaliwa at kanan, at ang landas ni Han Sanchen ay biglang naputol. Be presumptuous, to ring the bell, only qualified people can ring it. This is a rule that you and I have longest set. Now, you let such boy ring the bell. Why? You are between us. Ako ba ay umutot ayon sa mga patakaran, o malinaw na hindi ako sineseryoso? Tama, hindi mahalaga kung paano ka maglaro sa labas kapag weekdays, pero masaya ang paglalaro, ang gulo, maayos ang lahat. Kung tatawid ka sa linyang ito, hindi nakakagulat na ibaling natin ang ating mukha. Oo, kung gusto mong gumawa ng kalahating hakbang ang batang ito, papatayin natin siya kaagad. Pagkatapos ng mga salita, malinaw na naramdaman ni Han Sanchen na kahit na walang tao sa paligid, ang nakamamatay na aura ay napakalamig. Labis na nanlumo si Han Sanchen. Nanlumo pa rin siya ngayon, kahit anong tawag o ginagawa niya, bakit siya napunta sa ganito bigla? Kung hindi ito gumana, talagang hindi siya makakatok. Anyway, hindi niya nararamdaman iyon. Ito ay ang lalaki na malamig na ngumiti sa oras na ito, patayin mo siya, dapat mong patayin siya at tingnan. Nang bumagsak ang mga salita, naramdaman na lamang ni Han Sanchen na marahas siyang itinulak sa kanyang likuran. Bago pa niya masabi kung ano ang nangyayari, nakagawa na siya ng isang malaking hakbang sa harapan niya. At halos pagkalabas na niya, tahimik na inatake siya ng maraming malalakas na puwersa sa paligid niya. Hindi nang ahas si Han Sanchen na maging pabaya, alam niya kung gaano ito kaseryoso. Kapag nahirapan na siya, malamang ay dudurog na siya hanggang sa abo sa kanyang kasalukuyang maliit na katawan. Sa ngayon, mabilis siyang pumikit at walang ibang magawa. Umaasa sa orihinal, gisingin ang proteksyon mula sa katawan. Boom! Oo naman, tulad ng sa harap ng bagyo noon, isang gintong tigre ang biglang lumitaw sa likod ni Han Sanchen. Iyon ang pinaka-primitive na tagapag-alaga ng katawan, o, sa madaling salita, isang likas na hilig upang mabuhay. Tawag. Biglang, ilang hindi mapapantayang malalakas na puwersa ang biglang huminto sa paligid ng Han Sanchen, ngunit hindi sila naghiwa-hiwalay. Sa halip, tinitigan nila si Han Sanchen na parang may pinagmamasdan. Pumatay, bakit hindi pumatay? Hindi ba't bawat isa sa inyo ay mga matuwid na salita lamang? Gawin mo. Ang boses ay sumagot ng masama. How is this possible? Yung taong hinahanap niya, bakit sayang naman? Tama, sa kakayahan niya,
Ang dapat niyang hanapin ay isa ring hindi makamundong tao. Bakit? Nataranta ang isang grupo ng mga boses. Binuksan ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, binawi ang kanyang gininto ang katawan, at tumingin sa paligid, naghihintay sa susunod nilang mga tagubilin. Bagaman, nais niyang itanong, sino siya? Ibig sabihin, ang tunay na Panginoon nitong gininto ang katawan sa kanyang katawan. I'm not very clear about this, but in fact, whether it's breath or something, dapat siya, so I asked him to come back and ring the bell. Now, do you have any opinions? Tanong ng boses. Ang bagay na ito ay napakahalaga, at ako ay nag-aalinlangan ngayon na ang kampana ay talagang tumutunog upang ipakita ito. Oo, ang iyong hula ay ang iyong hula, hayaan itong sabihin sa amin ang totoong katotohanan. Sumasang-ayon din ako na dapat itong subukan sa pamamagitan ng pagring ng kampana. Ang isang grupo ng mga boses na ngayon pa lang ay retorika ay naging hindi mabilang na mga pagsang-ayon, at ang malakas na aura sa paligid ni Han Sanchen ay kumalat din sa parehong oras, na nagmumungkahi na si Han Sanchen ay maaaring umakyat sa hagdan. Si Han Sanchen ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, humakbang, at naglakad sa tuktok ng mga hakbang ng hakbang-hakbang. Storytelling channel sa YouTube. Malapad ang mga hakbang, mahaba ang mga hakbang, at malayo ang mga hakbang. Hakbang-hakbang, hindi alam ni Han Sanchen ang ilang hakbang hanggang sa matapos, at sa wakas ay dumiretso na siya sa hagdan. Ilang beses niyang itinaas ang kanyang ulo, ngunit sa tuwing natatanaw niya ang walang katapusang hagdanan, hindi lang siya tumitingin o tumitingin, nagtatampo ang kanyang ulo, at umaakyat ng hakbang-hakbang na parang makina. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla niyang natuklasan na ang mga hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi karaniwan. Malinaw ang mga ito, parang bato ngunit hindi bato, parang jade ngunit hindi jade. Nang damilat ako, nakita ko na sa dulo ng mga hakbang sa hindi kalayuan ay may isang mataas na platform na matatag sa itaas. Sinulyapan niya ang kanyang mga paa, at mayroon ng hindi mabilang na mga hakbang na umiikot ng malalim sa lupa. Tawag. Sa isang mabigat na buntong hininga, ibinuka ni Han Sanchen ang kanyang mga paa, pinabilis ang kanyang bilis, at tinungo ang mataas na platform. Wala pang isang sandali, nasa entablado na si Han Sanchen. Ang mataas na plataporma ay pinagdugtong-dugtong ng hindi mabilang na mga parisukat na brick na may haba at lapad na halos 1 metro, na may kabuoang mahigit sa 300 metro kwadrado. Ang mga tiles sa sahig ay katulad ng mga huling hakbang. Nakatayo sa isang malaking haligi, ito ay mukhang napakarilag. Kampanilya. Isang tunog ay malakas, at 7 tunog ang wakas. Isang boses na parang matandang lalaki, ngunit makapangyarihan at walang laman. Tinitigan ni Han Sanchen ang lumang kampana. Halika, kasing laki ng isang malaking truck ang kampanang ito. May batik-batik ito sa kalawang. Sa mga tuntunin ng hitsura, malamang na hindi gustong tumunog ang kampanang ito. Bukod dito, ang martilyo ng orasan na nakasabit sa tabi niya ay tila hindi master ng mensahero, ito ay may batik-batik din sa kalawang, at ang pinaka-nakakahiya ay ang bigat nito. Kung titingnan pa lang, ang bagay na iyon ay tumitimbang ng libu-libong kilo. Kung nais mong hawakan ito at pagkatapos ay ring ang kampana, ito ay abot kamay mo lang. Kung si Han Sanchen ay nasa kanyang kalakasan, na may ganoong kampana at ganoong martilyo, si Han Sanchen ay hindi matatakot, at dapat niya itong hawakan kung gusto niya. Ngunit kung walang suporta ng cultivation base, kung nais mong ilipat ito ay kasing hirap ng pag-abot sa langit. Natawa pa si Han Sanchen sa sarili niya, hindi naman masama na may galaw niya ang martilyo ng orasan. Binata, kunin mo ang martilyo at maaari ka nang magsimula. Kung ang kampana ay tumunog ng 1 beses, ikaw ay itinuturing na isang lalaki. Kung ito ay maaaring marinig ng 2 beses, kung gayon maaari itong isaalang-alang na hindi siya gumawa ng isang masamang buhay sa mundong ito. At ubili, siya ay itinuturing na isang magsasaka. 3 beses itong maririnig, ngunit ito ang dragon at ang phoenix sa mga tao, at ang huling tao na makakamit ang isang bagay. Bumagsak ang mga salita, huminto ang boses. Sumimangot si Han Sanchen, "Senyor, wala ka na ba? Ano pa bang gusto mong malaman? Gusto kong malaman, ano ang pang-4 na tono, at ano ang ika-5 tono. Mukhang hindi mo na kailangan pang malaman ang mga ito, ngunit dahil nagtanong ka, alam na ng matanda ang lahat, at maririnig mo ito ng malinaw.
Tumango si Han Sanchen, tanga ako. Okay, kung tumunog ang kampanang ito ng 4 na beses, ito ay magiging pagmamalaki ng langit at lupa. Kaya naman, ito ang mga ngibabaw sa mga tao. Kung tungkol sa 5 tono, maaari mong duminahin ang lahat ng direksyon, at maaari kang tumawag ng isang tunay na Diyos. Halos naunawaan ni Han Sanchen, ang isang ito ay maririnig ng isang ordinaryong tao mula sa buong mundo, ang pangalawa ay para sa isang disipulo sa high school, ang pangatlo ay para sa isang dalubhasa, ang ikaapat ay para sa isang dalubhasa. Si Sheng ay isang supermaster na kayang mangibabaw sa isang panig, at si Wu Sheng ay isang tunay na Diyos. Gayunpaman, dahil dito, nagkaroon ng mas malalim na tanong si Han Sanchen. Narinig ko lang mula sa matandang Ginoo na ang kampanang ito ay maaari lamang tumunog ng 7 tono, kaya paano ang ika-6 at ika-7 tono? Naghihinalang tanong ni Han Sanchen. 6 na tono. Ang matandang Ginoo ay hindi nagalit, ni hindi siya naiinip, dahan-dahan lamang niyang sinabi, ito ay lampas sa iyong pangunawa, hindi na kailangang magtanong, at hindi na kailangang malaman. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen. Bagamat hindi sumagot ang matanda, kitang-kita na halos kayang husgahan ni Han Sanchen mula sa nakaraang sitwasyon. Ito ay ganap na kamangha-manghang na siya ay makagawa ng 6 o 7 tunog. Sa pag-iisip tungkol dito, umiling si Han Sanchen, hiniling ko kay Han na ay ring ang kampana, ngunit ang nakatatanda na ito ay nagsasalita lamang tungkol sa harap at hindi sa likod. Talagang hindi alam ni Han kung tumutunog ang kampana o hindi. Kung tutuusin, kung gusto kong patunugan ang kampanang ito ng 7 beses, ano ang dapat kong gawin? Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, bahagyang ngumiti ang matanda, 7 beses. Mukhang dapat ko talagang sabihin sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng 6 at 7 tono na ito. Si Han Sanchen ay ngumiti ng mahina at tahimik na naghintay. Storytelling channel sa YouTube. Okay, hindi dapat alam mo ang mga to, pero andito ka lang palagi. Kahit wala akong pakialam sa'yo, kailangan ko pa ring ipakita ang mukha ng taong nagdala sa'yo dito. Ang kampanang ito ay tinatawag na Chaos Bell. Ang alamat ay may kaparehong haba ng buhay gaya ng langit at lupa. Naririnig nito ang lahat ng bagay at nakikilala ang libu-libong pagbabago. Ito ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, tumitimbang ito ng 1,000,000 cat-eyes, kaya bagaman ito ay isang bell, mahirap tumunog. Nasabi na ang 5 boses kanina, kaya pag-usapan natin ang pang-6 na boses. Ang maaaring magpatunog ng kampana ng 6 ay dapat na santo ng 6 na santo, ang Diyos ng 8 Diyos, at siya ay tunay na transcendent. Itong ika-7 tono, ang pinili ng langit ay ang pinuno, ngunit ang pagkakaroon ng mundo. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-isip ng labis, dahil bagaman ang 7 tunog ay naitala, walang record. Sa madaling salita, dahil umiral ang magulong kampana sa mundo, walang sino man sa mundong ito ang makakapag-ring ng 7 beses. Siyempre, I may be unfair to say this, so let's do it. It should be said that it can ring the 7-tone person is actually not something we can reach at all. Natural, walang record sa Chaos Clock. Kung tungkol sa 6 na tono, may ilang tao, ngunit mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, kakaunti lamang ang mga ito. Nang marinig ang pagpapakilalang ito, naunawaan ni Han Sanchen ang lahat, na karaniwang naaayon sa kanyang unang paghatol, at tumango. Pagkatapos ng iyong sinabi, si Han Sanchen ay naghihintay ng ilang salita mula sa kanyang sarili. Ikaw, bahagyang ngumiti ang matanda. Ang sumunod na segundo, sa mataas na plataporma, dahan-daang lumitaw ang isang puting multo. Itong matandang ito kahit kailan ay hindi mahilig manakit ng iba, pero binata, gusto mo akong magreklamo. Kaya lang ganito ang itsura mo, huwag na lang mag-bell hammer na, natatakot akong kunin mo rin. Sorry. Nang bumagsak ang mga salita, marahas na itinaas ni Bai Ying ang kanyang kamay, at ang malaking martilyo ng orasan na nakasabit sa hanay ay direktang lumipad patungo sa Han Sanchen. Bagamat bumaba ang mga kasanayan ni Han Sanchen, ang laki ng malaking bell hammer ay hindi direktang nakadirekta kay Han Sanchen, at bahagyang bumigay si Han Sanchen. Sa mahinang tunog, ang malaking martilyo ng kampanilya ay direkta at walang awan na nabasag kalahating metro sa harap ng mga paa ni Han Sanchen. Ang lupa, halos nakikita ng hubad na mata, ay nabasag na may ilang malalaking pattern ng crack.
Hindi lamang nabasag ng malaking martilyo ang mga solidong brick ng mataas na platform sa isang malaking malalim na hukay, ngunit ginawa rin nito ang buong mataas na platform na umindayog. Sa sandaling iyon, isang malaking bigat ng 1,000 jeans ng bato ang nahulog mula sa langit upang pigilan si Buddha. Subukan mo. Tumawa ng mahina ang puting anino. Sinulyapan siya ni Han Sanchen, at pagkatapos ay nabasag ang martilyo ng orasan sa lupa. Bagaman, sa isang tiyak na lawak, ang martilyo na ito ay tila hindi magaan, ngunit kung titingnang mabuti, ito ay hindi isang napakabigat na bagay. Hindi bababasa, sa paghusga mula sa pangkalahatang kalidad at laki nito, ang Han Sanchen, kahit na puno ito, ay higit sa 1,000 libra. Kung gusto mong i-overestimate ito ay tumitimbang ng hindi hihigit sa 5,000 pounds. 5,000 cat-ties, pabayaan ang isang mortal, kahit na para sa isang magsasaka, ang bigat na ito ay medyo mabigat. Ngayong nawala na ni Han Sanchen ang kanyang cultivation base, sa isang tiyak na lawak, ito ay talagang malayo sa kung ano ang kaya niyang tiisin. Not to mention pick up it up to ring the bell, it would be very difficult to just pick it up. Gayunpaman, siya ay dumating, siya ay umakyat sa ngayon, walang dahilan upang sumuko sa kalahati. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay bahagyang hinawakan ang hawakan ng martilyo ng orasan, sinamantala ang sitwasyon para iangat ito. Kabaitan. Nakikinig lang sa isang mahinang ugong, isang bagay na nakakahiya ang nangyari. Narinig lang niya ang pag-ungol ni Han Sanchen, ngunit wala man lang gumagalaw mula sa martilyo na nahulog sa lupa. Kahit na nagpapuwersa na si Han Sanchen sa oras na ito, ang buong mukha niya ay pula at puno ng kahindek-hindek. Ha 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 ha. Ito yung taong pinabalik. Joke talaga pumunta para magbell. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay tungkol sa taong ito ay hindi niya makuha ang martilyo ng kampana, ngunit nangangarap pa rin siyang magbell, 6 o 7 kampanilya. Kung ako siya, gusto kong hukayin ang aking ulo sa siwang ng lupa. May tawanan kung saan-saan, at ang awkward ng atmosphere. Gayunpaman, alam na alam ni Han Sanchen na para hindi mapahiya, ang tanging pagpipilian ay hindi ang makaramdam ng kahihiyan, kundi ang manahimik sila. Sa pag-iisip nito, nabawi ni Han Sanchen ang kanyang lakas, at pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang hawakan ng bellhammer at nagpuwersa. Bumangon ka. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!